Sobrang excited si Juno sapagkat ito ang araw na muli silang magkikita ng mestiza niyang girlfriend na si Shaina na naninirahan na ngayon sa Japan kasama ang mga magulang nito. Mula sa airport ay masayang-masaya niyang sinalubong ang girlfriend. Halos malunod sila pareho sa yakapan at halikan at hindi alintana kung may nakatingin sa kanila. 2 taon din kasi ang lumipas bago sila ulit magkita. Idinaan na lang nga ni Juno sa pag-gym ang pagkamis niya kay Shaina, kaya lumaki rin ang katawan niya. Welcome back, love! Sobrang saya ko, promise! Love, paano pa ako? Tignan mo nga, naiiyak na ako rito. Tama na nga tayo sa drama natin, love. Tara na kaya, bago pa tayo mapagdiskitahan ng mga mata ng mga tao rito. Habang nagpapatuloy sa pag-uusap ay naglakad na sila hanggang sa makalabas ng airport. Dumiretso ang dalawa sa parking area kung saan nakapwesto ang sasakyan ni Juno. Pagkasakay nila ron ay saka tinanong ng binatang bodybuilder ang kanyang girlfriend. Kumusta na nga pala sina Auntie Shirley pati ang mga kapatid mo ron? Medyo okay na si Mama. Sila Saldi at Sylvester, yun mga pasaway pa rin. Mabuti naman at okay na ang mama mo. Naku, yung mga kapatid mo pasaway talaga, lalo na si Sylvester. Dapat sinama mo rito yun para makutusan ko. Ikaw ba, love? Kumusta ang buhay sa Japan? Ay, kinda little stress, love. Kaya nga ako nag-decide na magbakasyon sa Pinas Bukod sa namimiss kita ng husto, namiss ko ang buhay natin dito na pabanjing-banjing lang. Don't worry, love. Di naman halatang stress ka Sobrang ganda mo. Lalo sa personal, as in. Ikaw talaga, nakakainis ka. Pagkatapos ng tawanan ay kaagad nang ini-start ni Juno ang sasakyan at pinaandar. Dumaan muna sila saglit sa isang restaurant para kumain ng pananghalian kahit 3:00 na ng hapon. Sa maikling oras na pagsasamang yon, ay marami na kaagad silang napagkwentuhan nung magkalayo sila sa isa't isa. Sa biyaya ng Panginoon, kahit 2 taon na silang magkalayo ay walang nakaisip na magloko sa kanila o gumawa ng ikasisira ng kanilang relasyon. Makalipas ang higit kalahating oras, pagkatapos nilang kumain at saglit na makapagpahinga sa restaurant, ay bumiyahe na sila pauwi. Dahil naabutan na ng rush hour, kaya naipit sila sa matinding traffic. Nang makahanap na ng tiyempo ay kaagad pinaharurot ni Juno ang kotse, kaya lang ay mayroong biglang sumulpot na isang ginang at muntik niya na itong masagasaan. Mabuti na lang, malakas ang preno ng sasakyan, kaya nakapag-brake kaagad siya. What the? Anak ng tokwa! Kung gusto mo madisgrasya, huwag ka mandamay! Love, relax. Habang nakahawak si Shaina sa kamay ng boyfriend, ay sabay silang napatingin sa ginang na napaupo at tumayo rin kaagad. Tumingin ito sa kanila ng matalim bago mag-sign language, dahilan naman para mapailing na lang si Juno. Nang gumilid na ang ginang ay kaagad umabante ang sasakyan dahil nagkukos na sila ng mabigat na daloy ng trapiko. Anong pinagsasasabi nun? Pipi ba yun? Mag-ingat ka raw, love. Kasi baka next time mapahamak tayo. Wow, love! Nagigets mo siya? Marunong ka pala mag-sign language? Oo naman, no? Required yan sa pinagtatrabahuhan ko. Iba talaga ang love ko, grabe. Minsan nga turuan mo ako, love. Tumigil ka nga, love. Parang di naman kita kilala. Ang tamad mo sa ganyang bagay, no? Wala kang kaamor-amor sa pag-aaral. Ay nako, Juno, huwag ako. Napangiti na lang ang binatang bodybuilder habang nagpapatuloy sa pagmamaneho. Mga bandang 7:00 na ng gabi nang makauwi sila ng bahay sa Cavite. Nang nasa bahay na sila, ay nagyaya pa si Juno na mag-1 bottle ng alak para pampatulog. Hindi naman na tumanggi ang kanyang girlfriend dahil ngayon na lang din naman sila muling nagkasama at nagkainuman. Pasado 9:00 ng gabi, nang tapos na silang mag-inom, ay nauna nang matulog ang dalaga. Si Juno naman ay nagligpit pa muna ng mga kalat nila sa balkonahe ng ikalawang palapag ng bahay. Likas na kasi talaga sa kanya ang pagiging malinis,
at hindi siya sanay na may naiiwang kalat bago matulog. Sinanay niyang sarili sa ganong bagay, lalo na nung naging independent siya. Patay na kasi ang mga magulang ni Juno, at ang ate Janine niya naman ay may sarili ng pamilya na nasa ibang bansa. Nang matapos na sa pagliligpit ng kalat, ay muling bumalik ang binatang bodybuilder sa balkonahe para mag-vape at saglit na magpahangin. Pinagmasdan niya ang tahimik na kapaligiran ng village na kinaroroonan nila na ang tanging nagpapaingay lang ay ang pangilan-ngilang tricycle na dumadaan at mga aso ng kapitbahay na nagkakahulan. Pagbuga niya ng usok mula sa paghit-hit ng vape, ay napadako ang tingin niya sa tapat ng gate sa ibaba. May napansin kasi siyang naglalakad na tao roon. Nang huminto ang nasabing tao, ay lumingunto sa kanya kaya nakilala kaagad niya kung sino. Pero gano'n na lang ang gulat niya dahil ito yung ginang na muntik na niyang mabangga sa National Highway kanina. What the... Paano siya nakapunta rito? Hindi na niya natapos ang pagsasalita sapagkat ngumiti ang ginang sa kanya at ang ngiting yun ay nagbigay ng kakaibang kilabot sa kanyang pagkatao. Pagkatapos nun ay bigla ulitong nag-sign language katulad nung kanina. Sa sobrang pagkabigla ay wala sa sariling nabitiwan ng binatang bodybuilder ang hawak niyang vape na nahulog naman sa sahig. Dali-dali niya tong dinampot at nang balikan niya ng tingin ng gate ay wala na ron ang misteryosang ginang. Shit! Saan nagpunta yun? Bago pa siya matapos sa pagsasalita ay nakarinig na siya ng mga kahulan ng aso mula sa hindi kalayuan na sinundan ng mga pag-alulong. Hindi naman matatakutin si Juno, pero dahil sa nangyari ay tila ba bigla siyang nangamba. Mukhang tinamaan ako sa isang alak na yun Kung ano-ano nang nakikita ko. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay at kinandado ang pinto papuntang balkonahe. Pagdating niya sa kwarto nila, ay nakita niya ang girlfriend na kanina pa pala walang suot na damit at naghihintay lang sa magaganap. Dahil doon ay nawala ang lahat ng pangamba niya kanina at sabik na nakipagsiping kay Shaina. Kinabukasan ay maagang nagising ang mag-girlfriend-boyfriend at pagkatapos lang nilang mag-almusal, maligo at gumayak ay lumarga na nga kaagad sila. Pumunta muna ang dalawa sa mall at naglibot-libot dahil na-miss din ni Shaina ang paggalagala kasama ang boyfriend. Noong nasa ibang bansa kasi siya, ay bihirang-bihira niyang magawa ang paggala dahil napakataas ng cost of living. Bukod pa ron, ay mas gusto niyang gumala kapag kasama si Juno. Maya-maya pa, naisipan na rin nilang dumaan sa isang simbahan na siyang ni-request ng dalaga. Nice one, love. Natutuwa ako sa'yo kasi ikaw pa mismo nagyaya sa akin dito sa church. Hindi talaga ako makapaniwala. Bakit, love? Mukha ba akong demonyo sa paningin mo, ha? Ikaw naman, love. Siyempre slight lang. Joke. Angel na angel nga ang tingin ko sa'yo Lalo kang gumanda dahil dyan. At lalo akong na-in-love sa'yo. I love you. I love you too. I love you 3. Ang corny mo talaga mag-joke, love. Ba't ka natatawa, ha? Sa kakornihan mo nga. Pasalamat ka talaga, mahal kita. Lo, nagpapakilig siya no? Nagtawanan na lang ang dalawa bago mag-kiss. At makalipas ang ilang minuto, ay narating na nga nila ang nasabing simbahan. Pagka-park nila, kagad na silang bumaba ng sasakyan. Pero naunang naglakad si Shaina dahil naghahanap siya ng CR. Kanina pa raw kasi siya naiihi. Naiwan naman ang binatang bodybuilder sa tapat ng magandang simbahan habang chinecheck kung maayos ang pagkakapark ng kotse. Maya-maya ay isang lalaki ang lumapit sa kanya at nagsabing siya na ang bahalang magbantay sa kotse. Binigyan na lang niya ng perang lalaki dahil gano'n naman kadalasan ang kalakaran sa mga ganong lugar. Naglakad na siya papasok sa loob ng simbahan.
hanggang sa meron siyang maaninag na pamilyar na tao sa bandang kaliwa, hindi kalayuan sa kinaroroonan niya. Bigla lang yung nawala nang may dumaan sa harapan niya, kaya hindi niya na masyadong pinansin pa. Nang nasa main entrance na siya, ay kaagad lumapit si Juno sa rebultong anghel na may hawak ng banga. Isinawsaw niya roon ang isang kamay at saka nag-sign of the cross matapos madampian ng holy water ang mga daliri niya. Nagstay muna siya roon dahil hinihintay niya ang girlfriend na galing sa CR. Habang nakatayo sa isang gilid, ay iginala lang ng binatang bodybuilder ang kanyang mga mata. Pinagmasdan niya ang loob na kahit niluluma na, ay maganda pa ring tingnan. Napatingin siya sa malalaking rebulto na malapit sa altar at napangiti siya ng tipid dahil meron siyang naalala noon na panakot ng kanyang magulang. Niloloko kasi siya noon na kapag nagpapasaway siya sa loob ng simbahan ay gagalaw ang mga rebulto at hihilahin siya palabas. Kaya noon ay nagkaroon tuloy siya ng takot sa mga rebulto sa pag-aakalang gumagalaw nga talaga ang mga ito. Napahalukip-kip siya at napatingin sa likuran upang matsyagan kung nasaan na nga ba si Shaina. Medyo matagal na kasi itong nawawala. Grabe talaga mag-CR ang mga babae. Kahit sa banyo ang dami pa ring ritual at hindi pa man siya halos natatapos sa mga sinasabi niya nang bigla niyang makita ang ginang na pipi kung saan nakapark ang sasakyan nila. Nakatayo yun sa likuran ng lalaking nagbabantay ng kotse kaya napakunot noo ang binatang bodybuilder na punong-puno ng pagtataka. Nandito na naman yung babaeng yun? Sinusundan niya ba kami? Tumingin lang sa kanya ng matalim ang babaeng pipe at pagkatapos ay saka ito naglakad papunta sa likod ng sasakyan kaya dali-dali siyang tumakbo papalapit doon. Nang makita siya ng lalaking nagbabantay ng kotse nila ay kumaway ito at ngumiti saka nagtanong kung aalis na ba siya. Hindi niya muna sinagot ang tanong ng Ginoo sapagkat mas naging abala siya sa paghahanap sa babaeng pipi na bigla na lang naglaho na parang bula matapos pumunta sa likuran ng sasakyan. Nang hindi niya na talaga makita, ay saka niya binalingan si lalaki at kinausap. Kuya, kilala mo ba yung babaeng yun? Yung babaeng pipi na nasa likuran mo? Napakunot lang ng noo ang Ginoo dahil sa pagtataka. At nang sabihin nitong wala naman siyang kasama kanina pa, ay mas lalong nahiwagaan si Juno. Sa hindi malamang kadahilanan, ay napahawak na lang siya sa dibdib dahil sa kakaibang kutob. Naisip niya kaagad ang girlfriend niya, at dahil sa wala pa ito, ay nag-alala na siya ng husto. Ganito rin kasi ang pakiramdam niya nung bago mamatay ang mga magulang. Maraming beses siyang nakaramdam ng mga weirdong bagay at kung minsan ay nakakakita rin ng mga pangitain kapag may mangyayaring masama sa isang tao. Once in a blue moon lang naman mangyari ang ganon. Pero kapag nangyayari, ay siguradong may hindi magandang kasunod. Ay, nasan ka na ba, love? Love, bakit nandiyan ka pa rin? Akala ko pumasok ka na sa loob kaya sumilip na ako. Tara na kaya rito. Nakahinga siya ng maluwag matapos makita ang girlfriend na nakatayo na sa main entrance ng simbahan. Dali-dali siyang lumapit dito at nakangiting hinawakan to sa kamay. Ba't nakatambay ka pa rin sa tapat ng kotse? Si Manong kasi nakiusap na babantayan ng sasakyan. Kaya binigyan ko na lang ng lagay tapos konting kwentuhan. Tara na sa loob. Pero sumausaw ka muna ng kamay sa holy water. Ako tapos na kanina pa. Okay love, let's go! Matapos magsausaw ng kamay at mag-sign of the cross ay nagtuloy-tuloy na ang dalawa sa loob ng simbahan. Hindi na lang ipinahalata ng binatang bodybuilder sa kanyang girlfriend ang tungkol sa nangyari kanina. Pero sa kabilang banda ng kanyang isip at puso ay nagkaroon siya ng pangamba sapagkat alam na niya ang mga ganong pangyayari. Halos kalahating oras din silang nagtagal sa loob.
Nagtirik din sila ng kandila at nang maubos na yun ay saka nila nilisan ang nasabing simbahan. So, where do we go next, love? Saan mo ba gustong pumunta pa, love? Sabihin mo lang. Kahit saan naman, love, basta ikaw ang kasama ko. Ngumiti ng nakakaloko ang binatang bodybuilder habang nakatingin sa kanyang girlfriend. Nakuha naman kaagad ng dalaga ang gustong ipakahulugan ng kanyang boyfriend, kaya mahina niya tong hinampas sa hita. Naku love, wag dyan. Baka may magising ka dyan. Iyon talaga ang gusto kong mangyari, love Nag-check-in na nga muna sila at muling pinagsaluhan ng mainit nilang damdamin. Dala na rin ang pagkami sa isa't isa. Dahil doon ay tuluyan nang nakalimutan ng binata ang tungkol sa babaeng pipi na muling nagpakita. Pagkatapos ng ilang ulit na bakbakan, ay nagpahinga na nga muna sila. Pagkagising ay niyaya niya ang girlfriend na gumala. Inilibot nga ni Juno ang girlfriend sa mga naggagandahang lugar sa Metro Manila. At nang nakatambay na sila sa coffee shop, habang nakatingin sa labas, ay meron silang nakitang isang palaboy. Dahil doon ay muling sumagi sa isip ni Juno ang tungkol sa babaeng pipi. Alam mo ba, love? Dun sa Japan, halos lahat ng tao subsub sa trabaho. Ang dami ngang nagpapatiwakal dun Yan yung isa sa dark side ng Japan. Oh, bakit mo naman biglang naipasok yan sa usapan? Dahil dun Sabay silang napatingin sa palaboy bago ulit magsalita ang dalaga. Alam mo yun, nakakaawa na lang talaga ang mga tao Dito sa atin, masasabi kong yung mga palaboy na yan, maswerte pa rin. Love, natatandaan mo yung babaeng pipi na munti ko nang masagasaan? Ay, oo. Parang homeless din yun, no? Sa tingin mo, love? Yata. Pero kasi kanina, nakita ko ulit siya sa simbahan Feeling ko tuloy ini-stalk niya tayo Ini-stalk? Bakit niya naman gagawin yun, love? I don't know, baka mamemera o... O baka naman type ka. Love naman, yung bibig mo nga. Napakunot ng noo ang binatang bodybuilder, sabay higop sa iced coffee. Kaya natawa lang ang kanyang girlfriend. Balak pa naman sanang sabihin ni Juno ang tungkol sa mga tila pangitain niya, pero hindi na lang niya itinuloy. Alam niya kasing nasa mood ng pakikipagbiruan ng kanyang girlfriend at baka mapagtawanan pa siya kapag binigkas niya ang tungkol sa bagay na yon. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, sinulit na ng dalawang paggala kaya nagpunta sila sa isang sikat na bar at doon inubos ang oras. Nang medyo may tama na, mga bandang 10:30 ay nagyaya ng umuwi si Juno sapagkat nakita niyang lasing na rin si Shaina. Bumalik na sila sa hotel na pinag-check-inan at doon nga nila itinuloy ang inuman. Pero pagkapasok mismo sa loob ng hotel room, ay nanabik na naman sila sa isa't isa kaya iba na ang nangyari. Nauwi na naman sila sa pagtatalik. Maya-maya pa, nang matapos na ang 3 rounds ay nakatulog ng mahimbing ang dalaga habang si Juno ay tila hindi pa makatulog sa hindi rin niya malamang dahilan kaya nagbukas muna siya ng wine. Pumwesto siya sa glass window at tinanawang syudad na pinagniningning ng iba't ibang kulay ng ilaw. Pagkaubo sa isang baso ay nagdesisyon siyang magtungo sa pinaka-roof deck ng hotel para makapagpahangin. Nagdala na rin siya ng maiinom at nang naroon na ay ninamnam niya ang lamig ng kapaligiran na biglang sinabayan ng mahinang kulog at kidlat kaya napatingala siya sa kalangitan. Ay, ang killjoy naman ng ulan na to. Nilagok niya ulit ang alak na hawak hanggang sa mabilis na ngang bumuhos ang ulan na tila wala man lang warning. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa isang shed para sumilong saglit hanggang sa meron siyang maaninag mula sa hindi kalayuan sa madilim na bahagi ng area na yon. Tumagal ang tingin niya roon hanggang sa unti-unting lumitaw ang taong nandoon. Nagulat siya pagkakita sa ginang na pipi.
ang babaeng muntik niya ng masagasaan nung nakaraang araw at ang babae ring nakita niya sa gate ng kanilang bahay pati sa simbahan. Anong ginagawa mo rito? Ba't nandito ka na naman? Paano ka nakapunta rito? Sinusundan mo ba talaga kami ng girlfriend ko, ha? Tatawag ako ng guard at... Hindi umimik ang babae. Gumiti lang to na abot tenga at pagkatapos ay tumingin sa kanya ng matalim. Dahil doon ay tila nawala ang kalasingan ni Juno. Para siyang nagising habang marahang umaatras dahil bigla na lang sumilay ang kaba sa kanyang dibdib. Ano bang kailangan mo sa amin, ha? Ba't mo kami sinusundan ng girlfriend ko? Huwag kang lalapit, tatawag talaga ako ng security. Hindi siya pinakinggan ng babae. Lalo lang tong ngumiti at mas tumalim pa ang tingin habang papalapit sa kanya. Patuloy namang humakbang patalikod ang binatang bodybuilder na tila umatras ang bahag sa takot. Hanggang sa nang malapit na ang babae ay bigla na lang nag-iba ang kulay ng mga mata nito. Na mula yon na lalo niyang ikinatakot. Nawala ang pagkalasing ni Juno dahil doon. Security! Security, tulong! Bago pa matapos ni Juno ang sasabihin, ay na-out of balance na siya. Nakahawak siya sa isang bakal at napadapa kaya tumama ang kanyang noo sa sahig. Dahil sa tama ng alak, nararamdamang takot at pagkauntog ay nakadama ng matinding pagkahilo ang binata. Sinubukan niyang tumayo pero umikot na ang kanyang paningin. At ang huli na lang niyang natatandaan ay ang paglapit sa harap niya ng misteryosang babae na nakangiti pa rin na para siyang nililibak. Hindi niya yon nakitang nagsalita. Pero narinig niya ng detalyado ang mga sinabi nito. Hindi ka makakatakas! Pagkatapos noon ay tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Nagising na lang ang binatang bodybuilder na nasa hotel room na at nakahiga sa kanyang kama. Pagbangon ay napahawak kaagad siya sa noo na halatang may maliit na bukol. Inisip niya ang mga nangyari hanggang sa marinig niyang nagsalita ang girlfriend na katatapos lang maligo. Ano, masakit ang ulo mo, no? Alak pa, love. Kung san-san ka pa kasi nagpupunta eh. Naghanap ka siguro ng ibang putahe, no? Bukod sa akin. Ganyan sigurong ginagawa mo habang nasa Japan ako. Ha? Anong sinasabi mo, love? Naabutan ka ng mga security dun sa rooftop. Natutulog ka na sa sahig. Kala nga nila patay ka na eh. Tapos, nakita nilang may bote ng alak at humihilig ka. Mabuti na lang at naalala nung receptionist sa baba kung saan yung hotel room natin. Alam mo bang naistorbo pa yung tulog ko, love? Binuhat ako ng mga guard. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya ka mo. Nakakahiya tuloy lumabas dito. Buti pa mag-ready ka na para makaalis na tayo sa lugar na to. Dahil alam ni Juno na magagalit ang kanyang girlfriend dahil sa kanyang ginawa, kaya umaksyon na siya kaagad habang nagbibihis pa lang ito. Nilambing-lambing niya ang dalaga at hinalik-halikan sa likod ng tenga hanggang sa bumigay ito. Sabay silang bumalik sa banyo at gumawa na naman ng milagro. Nang matapos na, habang nagbibihis ay inalala nga ng binatang maskulado ang mga nangyari sa rooftop. Nang manumbalik sa isip niya ang lahat, ay nangilabot na lang siya ng walang dahilan. Pag-alis nila sa hotel ay naghanap na kaagad sila ng makakainang restaurant para pagsabayin ang almusal at pananghalian. Habang kumakain ay sumasagi-sagi pa rin sa isip ni Juno ang mga pangyayari, kaya hindi siya masyadong makapag-focus sa buffet. Nang mapansin niyo ni Shine ay saglitong tumigil sa pagkain at kinausap ang boyfriend. Okay ka lang ba, love? Masakit pa rin ba ang ulo mo? Gusto mo magpa-check up na tayo? Okay lang ako, love. Sa hangover lang to. Naparami ang inom ko eh. Sige, pero para makasigurado, dumaan na tayo saglit sa doktor, love. Hindi na nakipagtalo pa si Juno sa girlfriend. Pagkatapos silang kumain ay dumaan sila sa kilalang private hospital
para makapagpa-check up. Wala namang nakitang masama sa pagkauntog niya. Binigyan lang din siya ng gamot at pinayuhang uminom ng maraming tubig para mawala kaagad ang hangover. Nang matapos na, dala ng pagod ay umuwi na kaagad sila ng bahay. Mga bandang 2:30 ng tanghali nang makauwi sila at kaagad itinulog ni Juno ang sama ng pakiramdam hanggang sa managinip na naman siya. Simula sa babaeng nasagasaan niya hanggang sa tapat ng bahay nila, pati sa simbahan at sa hotel. Lahat ng mga yon ay tila ba nag-flashback sa utak ni Gino. Bigla din siyang nahulog sa tubig at nang umahon siya, ay mayroon siyang nakitang barko na dumaan sa bandang gilid. Pagkatapos nun, ay bigla na lang nag-iba ang senaryo ng kapaligiran. Namalaya na lang niya ang sariling nasa syudad na ulit siya at nasa gitna ng kalsadang abala at may mabigat na daloy ng trapiko. Nakatayo siya sa gitna noon pero hindi nasasagasaan ng mga sasakyan. Nang igala niya ang paningin ay doon niya nakita ang babaeng muntik niya ng masagasaan nung nakaraang araw. Katulad ng dati, ngumiti na naman to sa kanya. Ngiting makabuluhan na dahilan kung bakit siya unti-unting nakaramdam ng takot. Ilang saglit pa nga ay dinig na dinig niyang nagsalita to ng malakas, subalit hindi bumubuka ang bibig. Ang nakakikilabot nitong tinig ang dahilan kung bakit biglang nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Hindi ka makakatakas! Pagkatapos sabihin niyo ng misteryosang babae, ay biglang kumulog at kumidlat. Sa isang iglap, ay napunta siya sa isang masukal na gubat at nakita sa hindi kalayuan ang babae na nag-anyong mangkukulam. Tumawa ito ng tumawa hanggang sa tuluyan ng mamuo ang takot sa pagkatao ni Juno. Mas trumipli ang takot sa kanyang dibdib nang makita niya ang iba't ibang uri ng insekto na gumagapang palapit sa kanya hanggang sa lukuban siya ng mga to. Napabalikwas siya ng bangon na sinabayan na naman ng pagkulog at pagkidlat. Pagtingin niya sa sliding window na nasa bandang kaliwa ng kanyang silid, ay nakita niyang unti-unting bumuhos ang ulan. Napa-sign of the cross siya habang nag-aalala sa ate Janine niya sapagkat wala na kasi siyang balita rito 1 buwan na. Lumabas kaagad siya ng kwarto nang makitang 7:00 na pala ng gabi. Nang nasa sala na, ay nakita niyang nanonood ng TV ang girlfriend na nililibang ang sarili. Love, kanina ka pagising? Hi, love. Mga kalahating oras na siguro ako rito. Masama pa bang pakiramdam mo? Okay na ako, love. Nga pala, kumain ka na? O-order na lang muna ako ng food. Anong sayo? Nag-crave ako sa mga Pinoy foods eh. Lumpia at saka dinuguan. Pati mang inasal, please. Pagka-order ni Juno ng pagkain, ay tinawagan na nga muna ng dalaga ang pamilya niya sa ibang bansa. Nagpunta naman ang binata sa CR at doon ay tinawagan na nga rin muna niya ang kanyang ating nasa ibang bansa para kumustahin na rin. Matapos ang higit 20 minuto nilang pag-uusap at nang malaman na niya na nasa mabuting lagay naman ito, ay nakahinga siya ng maluwag. Eksakto namang paglabas niya ng banyo, ay dumating na rin ang in-order nilang pagkain. Naghapunan na ang mag-boyfriend-girlfriend sa sala, habang nanonood ng mga kwentong may kinalaman sa paranormal activities. Wow, love ah. Hindi ako makapaniwalang mahilig ka pala sa mga ganyang palabas. Nung napunta ako sa Japan, di ba nga magka-video call tayo na pagkakwentuhan naman natin yan. Marami talagang kababalaghan o paranormal activities doon. Kaya kukunti lang ang mga tao, lalong na dun sa mga probinsya. Kahit saan naman, maraming mga hindi pangkaraniwang pangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng science. Usually sa SOCMED lang ako nakakapanood at nakakapakinig. Sa SOCMED naman, sa YT, yung Pamela Clamil at Cabanong ang pinakikinggan ko.
Minsan, love, gusto ko rin mag-explore eh. Wow, tapang love ah. Baka mauna ka pang tumakbo, hindi pa nagsisimula. Pero kung gusto mo talaga love, speaking of explore, di ba may sinasabi ako sa dating lugar na madalas kong balik-balikan? Punta tayo ron kung gusto mo. Hala, love! Sure! Kailan ba yan? As soon as possible. Sulitin natin yung bakasyon mo rito, syempre. Dahil sa tuwa ay napayakap ng mahigpit ang babae sa kanyang boyfriend. Pagkatapos nilang magyakapan ay nagngitian na naman sila ng makahulugan. Dahil doon ay itinigil nila saglit ang pagkain ng hapunan sapagkat hindi na naman nila napigilan ang bugso ng mga damdamin. Makalipas ang ilang araw, ay kaagad silang nag-set up para sa tawid dagat na bakasyon. Ilang beses nang nagpapabalik-balik si Juno sa probinsya ng Antique dahil paborito niya ang mga isla sa lugar na yon, pati na rin ang magagandang ilog at falls, lalo na yung dumudugtong na sa dagat. Madalas kapag nagta-travel siya ron, ay mga ka-work niya ang kasama. Ngayon lang siya pupunta sa nasabing lugar na kasama ang pinakamamahal na girlfriend. Love, excited ka na ba? Buti na lang at weekdays tayo nagbiyahe, no? Kaya hindi ganon ka-hassle. Nang mapansin ng maskuladong binata na hindi siya pinapansin ng girlfriend, ay tinapik niya to ng mahina sa balikat. Abala kasi ang dalaga sa pagsilip at pagkuha ng mga larawan sa dagat at sa lahat ng natatanaw nila. Halata sa hilatsa ng mukha ni Shaina ang kasiyahan sapagkat ito rin ang unang pagkakataon niyang magbiyahe ng tawid dagat sa Pilipinas. Dahil din tuloy doon, ay nawala na pansamantala kay Juno ang mga gumugulo sa isip niya nitong mga nakalipas na araw. Natuwa rin siyang makitang masaya ang girlfriend. Kahit di ka na magsalita, love, obvious naman na happy ka talaga. Sobra, love. Gusto kitang gapangin ngayon sa sobrang saya ko. Stoy, love. Huwag dito. Marami pang tao, no ka ba? Nagtawanan silang dalawa at ilang minuto lang ang lumipas dahil nga sa hindi ganon katao ang Pierre, kaya naman mabilis na naiproseso ang mga dapat ayusin. Ilang saglit lang na paghihintay matapos nilang makabili ng tiket ay dumiretso na ang kanilang sasakyan sa barko. Pagkapark ng maayos at paglabas nila ng sasakyan, ay kaagad umakyat ang magkasintahan at tinungo ang kanilang silid. Nang makapag-ayos na ng mga gamit, ay lumabas din muna sila kaagad at humanap ng magandang pwesto kung saan kita ang mas magandang tanawin para mamaya sa kanilang pagbiyahe. Halos ilang oras din silang naghintay hanggang sa makadaong na ang barko sa pantalan. Kaagad nagtungo ang mag-boyfriend-girlfriend sa kanilang sasakyan at nang bumukas na ang cargo holds door, ay isa-isa na ngang nagbabaan ang mga pasahero. Sumunod na rin ang dalawa na sakay ng kanilang kotse. At dahil sa kabisado na ni Juno ang nasabing lugar, kaya naman nagdire-diretso na siya sa pagmamaneho. Mahaba rin ang tinahak nilang daan hanggang sa makarating sa sinasabing lumang bayan pasado 8:00 ng gabi. Ay, ang tagal ko na rin hindi nakapunta rito ah. Love, iba talagang ganda ng Pinas, no? Kaya nakakatuwa at masusulit kong bakasyon na to kasama ka. Ako rin, love. Masaya akong nakasama ka ulit. Bukas ng umaga, mas mamamangha ka pa kapag nakita mo magandang paligid. Ngayon, kailangan na muna natin magmadali para makapagpahinga na rin muna tayo pareho. At alam mo na, excited na si Junjun. Ako rin, love. Excited na ulit si Kifi. Hindi na tumugon si Juno doon. Napangiti na lang siya habang nakatuon ang tingin sa kalsadang dinadaanan nila. Eksaktong 8:30 ng gabi ay narating na nga nila ang bagong bayan kung saan sila maglalagi. Meron kasing nakilala roon si Juno na may pinapaupahang bahay. Pagka-park ng kanilang sasakyan, ay sinalubong kaagad sila ni Ginoong Melvin at Ginang Eva Menjola. Pagkatapos ng ilang saglit na pag-uusap, ay inasis na kaagad ang dalawa ng ginang upang ituro ang magiging silid nila.
May kalawakan ng silid. May malaking kama na nakadikit sa bintana. Hindi man naka-air condition ang nasabing kwarto, ay maaliwalas naman ito sa loob at malamig dahil sa purong kawayan ito. Maganda rin ang palikuran at malinis, kaya nang silipin ito ni Shaina ay natuwa talaga siya sapagkat metikuloso siya pagdating sa CR. Pagkatapos nilang mag-ayos ng mga gamit, ay naghapunan na kaagad ang mag-boyfriend-girlfriend kasabay ang mag-asawa. Kumain lang kayo ng kumain ha, huwag kayong mahiya. Lalo ka na Shaina, itong boyfriend mo, sanay na yan sa amin at sanay na rin kami dyan. Maraming salamat po, lalo na sa pag-aalaga sa boyfriend ko sa tuwing nandito siya. Walang anuman. Thank you po, Taimel, Nay Eva. Nang matapos ng maghapunan, dahil lumalalim ang gabi kaya nagpaalam na sila na matutulog na kahit ang totoo'y gagawa lang sila ulit ng milagro. Tila hindi sila napapagod sa isa't isa, kaya nakailang rounds na naman sila bago makatulog ng mahimbing si Shaina. Napapailing at napapangiti ang binatang bodybuilder habang nakatingin sa kanyang girlfriend na mahinang humihilik dala ng pagod. Nang nakaramdam na rin siya ng antok, ay tumayo siya at dumiretso sa bintana para isara to. Lumalamig na kasi ang paligid at medyo malamok na rin. Eksaktong paghawak niya sa seradura ng bintana ay napadungaw siya sa ibaba ng bahay. Sa tapat ng gate, meron siyang nakitang nakatayo. Dahil medyo madilim sa bandaron, kaya naman pinagmasdan niyang maigi ang taong nakatayo sa tapat ng gate. Muling sumagi sa isip niya ang babaeng pipi na muntik na niyang mabunggo doon sa Maynila. Nanumbalik na naman din tuloy ang takot sa kanyang dibdib. Mabilis na gumapang ang kilabot simula sa paanan, paakyat sa kanyang tuhod na nagdire-diretso sa tiyan hanggang sa dibdib. Habang nananatiling nakatingin sa tao sa ibaba, ay napahawak sa dibdib si Juno sapagkat dinig na dinig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang lumakad naman ang taong nakatayo sa tapat ng gate at mapunta sa maliwanag na bahagi, ay doon na nga niya nakita kung sino yon. Nakahinga siya ng maluwag dahil si Ginang Eva lang pala na nagsara ng gate. Napatingala pa nga ang ginang at ngumiti sa kanya bago magwika. Pagpasok ng ginang sa loob ng bahay, ay isinara na kaagad niya ang bintana at nahiga sa papag na katapat ng tinutulugan ng kanyang kasintahan. Napabuntong hininga pa siya bago manalangin habang nakahiga. Thank you po Lord sa safe trip ng girlfriend ko. Amen. Pagpikit ng mga mata ay tinangay na kaagad ng antok ang kanyang diwa. Kinabukasan, hindi rin kaagad nakagala ang dalawa ng maaga dahil pansamantalang pinatawag sa barangay hall ang mag-asawang Mendiola. Opisyal kasi sila pareho sa nasabing lugar at kinailangan daw sila maaga pa lang. Base sa pagkakarinig ni Juno at Shaina sa lalaking kausap ng mag-asawa, ay may pupuntahan silang mag-anak sa pinakadulong bahagi ng nasasakupan ng barangay. Kilala kasi ang mag-asawa bilang mauhusay pagdating sa pakikipagkomunikasyon o pakikipag-usap ng maayos. Kayo na munang bahala sa mga sarili nyo ha. Kapag dumating si Norbin, pwede kayo magpasama ron. Nasabihan naman namin siya kagabi, kaya lang nagatid pa siya sa pantalan. Pasensya na talaga kayo ha. Wala pong problema sa amin ng girlfriend ko. Opo, Taimel, wala pong problema yun. Pagkaalis ng mag-asawang Mendiola ay nagpatuloy na ang mag-boyfriend-girlfriend sa pag-aalmusal. At nang matapos na, ay nagpasya nga silang lumibot sa nasabing lugar gamit ang motorsiklong iniwan ni Ginoong Melvin. Naggala-gala lang sa bagong bayan ng dalawa kahit wala namang masyadong magagandang atraksyon sa nasabing lugar. Natural na palengke, natural na mga estruktura, at natural na kabahayan na mga mamamayan lang ang makikita. Pero magkagayon man ay nag-enjoy pa rin ang dalaga dahil bukod sa kasama ang kanyang boyfriend ay sadyang maganda ang lugar.
Ang bagong bayan ay napapalibutan ng mga matataas na kabundukan. Nang madako sila sa palengke, ay bumili na rin sila ng mga sariwang mga isda at iba pang pwedeng ulamin para mamayang tanghalian. Sinamahan na rin nila ito ng mga prutas. Ano love, gala pa tayo? Medyo mainit na, love eh. Balik na muna tayo, baka nandun na yung anak ni Tatay Mel para makapagkotse na rin tayo. Dahil totoong tirik na rin naman ang araw, kaya sumang-ayon na si Juno sa girlfriend. Nagpasya na ang dalawa na bumalik na kaagad sa kanilang tinutuluyan para na rin mailuto ang kanilang mga pinamili. Habang sakay ng motor pabalik ng bahay ng mga Mendiola, ay hindi sinasadyang napalingon si Juno sa isang babae na nasa kabilang dulo ng wet market. Nang makita niyang kamukha nito ang babaeng Pipe, ay bigla siyang nawala ng balanse, pero namaniobra niya rin kaagad. Naipreno niya ang motor at bago pa sila matumba, ay naitukod na niya ang isang paa. Nagulat naman si Shaina na napasigaw pa dahil sa nangyari. Dahil tuloy sa sigaw niya, ay napatingin ang iilang taong nakarinig. Love, anong nangyari? Muntik na tayong matumba. Kinabahan ako rin ah. Sorry love, ayos ka lang? Okay lang naman. Kinabahan lang talaga ako. Ano ba kasing nangyari sa'yo, ha? Okay naman yung daan. Bakit muntik tayong masemplang? Napalingon muna ulit si Juno sa kung saan niya nakita ang babaeng Pipi kanina. Pero wala na ito ron. Napabuntong hininga siya at muli na naman tuloy ng amba habang napapaisip. Hanggang dito ba naman? Hindi pa niya halos natapos ang naiisip nang biglang maaninag niya na ito mula sa hindi kalayuan. Nang magkatinginan sila ng mata sa mata, ay sumilay ang ngiti nito na abot tenga. Parang nawala na naman sa sarili ang maskuladong binata at mabuti na lang ay hinawakan siya ng girlfriend, dahilan para bumalik siya sa wisyo. Love? Hindi na muna nagsalita si Juno. Nagmaneho na lang ulito pabalik sa kanilang tinutuluyan. At kahit may pangamba sa kanyang dibdib, ay pinilit niyang alisin yon sapagkat ayaw niyang masira ang bakasyon nilang magkasintahan. Nang nasa bahay na sila ng mga Mendiola, ay niluto kaagad ni Juno ang isdang binili nila para sa pananghalian ng lahat. Pagsapit ng eksakto 12:00 ng tanghali, ay sabay silang kumain. Pero wala pa rin ang mag-asawa kahit ang anak nitong si Norvin. Kaya pagkatapos kumain at magpahinga, ay lumarga na ulit ang dalawa dahil medyo kabisado naman ni Juno ang lugar na kanilang pupuntahan. May alam din kasing malapit na malinis na batis ang maskuladong binata na siyang madalas niyang unang pinupuntahan sa lugar na yon. Pagpunta nila sa nasabing malinis na batis, ay inakala ni Juno na ma-e-enjoy na nila ang lahat. Pero kahit anong ganda ng tanawin, ay hindi pa rin naibsan ang pangambang nararamdaman niya. Kanina pa lang kasi ay hindi na siya mapakali matapos makita sa palengke ang babaeng Pipe. Habang tuwang-tuwa ang kanyang girlfriend sa paglangoy sa batis, ay para naman siyang adik na panay ang lingon sa kung saan-saan sa takot na baka nandoon na naman ang babae. Paano niya kami nasundan dito? Nag-hallucinate lang ba ako? O totoo na tong nangyayari? O nababaliw na ako? Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat pagtingin niya sa ilog ay wala na ang kanyang girlfriend. Nakarinig din siya ng malakas na pagsigaw mula sa itaas ng falls na nasa hindi kalayuan. Hindi niya matukoy kung babae o lalaki ang boses, pero dahil doon ay nataranta kaagad siya at nag-alala para kay Shaina. Love? Love? Shaina, nasan ka? Sumunod siya sa pag-akyat sa itaas ng talon para alamin kung anong nangyari at bakit mayroong sumisigaw. Nung nandun na siya, ay iginala niya mga mata hanggang sa makita mula sa hindi kalayuan si Shaina na naglalakad sa gilid ng ilog habang papunta na sa malayo. Pakiwari niya'y wala sa sarili ang girlfriend, kaya dali-dali niya tong sinigawan habang papalapit. Love, tigil! Saan ka pupunta? Delikado na dyan! Baka may mga ahas! Love, Shaina, tigil!
Mabuti na lang at nahabol niya kaagad ang dalaga bago pa to umakyat sa maliit pang falls. Love naman, huwag ka naman magpupunta kung saan-saan, please. Ang layo na nitong inakyat mo, oh. Buti at hindi ka nadulas. Ha? Anong malayo, love? Anong ha ka dyan? Tingnan mo kung nasa na tayo, oh. Nasa taas na tayo ng falls. Sabay nilang iginala ang mga mata at nang magkatinginan silang dalawa ay muling nagsalita ang dalaga. Love, alam ko naman kung nasan tayo. Love, ano ka ba naman? Delikado sa mga ganitong lugar. Mamaya matuklaw ka pa ng kobra o kaya maingkanto ka. Okay. Sorry na, love. Tara na, baba na tayo ulit. Bumalik sila sa batis at doon na lang naligo hanggang sa malobat ang cellphone ni Shaina. Love, pakuha naman ng isa kong cellphone sa kotse, please. Pati tuwalya ko na rin. Thank you, I love you. Naka-ismid lang na tumingin si Juno bago magpunta sa parking area hanggang sa makita niya na naman ang babaeng pipi mula sa dalampasigan na tila nakangisi na naman sa kanya. Dahil doon ay sumilay na naman ang matinding takot sa kanyang pagkatao. Nagpalingali nga siya sa paligid at nang makitang siya lang ang tao, ay lakas loob niyang sinigawan ang babaeng misteryosa. Ano ba talagang kailangan mo sa akin, ha? Humalakhak lang ng humalakhak ang babaeng misteryosa na unti-unting naging itsurang mangkukulam. Mas lalong nahintakutan si Juno nang makitang ang hawak nitong tungkod ay ipalo sa lupa at bigla na lang nagsulputan ang iba't ibang uri ng insekto. Mabilis yun na gumapang palapit sa kanya kaya napasigaw siya hanggang mapasandal sa kotse habang hinahawi-hawi ang mga insekto. Naririnig niya pa rin ang malademonyong halakhak ng witch, kaya napaupo na lang siya dahil sa sobrang pagkasindak habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Nagising lang sa katotohanan si Juno nang maramdaman niya ang pagtapik at boses ng kanyang girlfriend. Love, anong nangyayari sa'yo, ha? Bakit sumisigaw ka? Love, ako to, kalma ka lang. Si Shaina to, girlfriend mo. Dahil sa gulat ay naitulak niya ang girlfriend na nabigla din sa kanyang inasal. Kaya siya nakatikim ng sampal. Doon nagising sa katotohanan si Juno. Sorry, love. Ano bang nangyayari sa'yo, love? Parang kanina ka pa wala sa sarili, sa palengke pa lang. Masakit ba yung noo mo? Gusto mo, magpa-check up ulit tayo. Hindi, love. Mag-aalas 5 na eh. Madalim sa daan at baka gabihin tayo. Kailangan na nating umuwi, please. Okay. Nagbiyahe na nga sila at hanggang sa pagbalik sa bahay ng mga Mendiola ay walang umiimik sa dalawa. Hindi rin kasi makapag-focus si Juno dahil sa mga nangyayari na alam niya sa sariling hindi na normal. Nang nasa loob na sila ng bakuran, ay eksaktong nandun na rin sina Ginoong Melvin at Ginang Eva pero wala pa rin si Norvin. Umaktong normal si Juno sa harap ng mag-asawa kahit ang totoo ay kinakabahan pa rin siya. Makalipas ang ilan pang minuto, nang maluto na ang mga pagkain ay sabay-sabay na silang naghapunan. Habang nilalantakan nila ang pagkain, ay napatanong si Shaina para mabasag ang katahimikan ng kanyang boyfriend na kanina pa niya napapansin. Tay Mel, Nay Eva, kumusta po pala yung pinuntahan nyo kanina? Buti at natanong mo yan. Okay naman. Medyo nagtagal lang kami gawa ng yung pinuntahan namin si Annalyn, yung asawa niyang si Isleto, kinulam nga raw. Nagpatawag pa kami ng manggagamot o yung albularyo. Kinulam? Paano po ba nasasabi kapag kinulam? Oo nga po pala, nag-e-exist pa rin yung mga ganong bagay lalo na rito sa probinsya. Sabi ni Tatang Selo, yung albularyong nanggagamot kay Isleto, malalaman daw na nakulam ang isang tao kung una, madalas binabangungot o kung sa pisikal naman, ipagdidikit mo ang parehong hinliliit. Kapag magkapantay, ibig sabihin normal lang yon. Pero kung hindi, kung may mas mataas alinman sa hinliliit,
Ibig sabihin, malaki ang tsansang nakulam ang isang tao. Hala, ganun pala yun, love. Narinig mo yung sinabi ni Tatay Mel? Ngumiti lang ng tipid si Juno, pero ang totoo, kinakabahan talaga siya habang si Ginang Eva naman ang nagkwento na ganun nga raw ang nangyari kay Isleto. Ayon pa sa Ginang, mabuti na lang daw ay mahusay sa panggagamot si Tatang Selo na napagaling ang nakulam kahit tumagal ng ilang oras ang kanilang gamutan. Nang matapos na silang kumain, ay kinausap ni Ginoong Melvin ang magkasintahan. Pasensya na kayo kung di nakasama si Norvin kanina sa paggala nyo ha. Kung nandito lang yon, magyayaya kaagad yun ng inuman kay Juno. Siya nga pala, may tuba dyan. Kung gusto nyong tikman, pwede naman. Hindi pa natatapos ng Ginoo ang pagsasalita, ay dumating na nga si Norvin na nakipagkamustahan kaagad kay Juno. Ipinakilala na rin ng matipunong binata ang kanyang girlfriend. Anak, akala ko bukas ka na makakapunta eh. Sakto at dumating ka kasi pinaiinom ko ng tuba tong mga to. Sabayan mo at samahan mo sila. Naku tay, mamaya na kami magiinom. Aayain ko sana sila Juno saka si Shai na magpunta sa lumang bayan para manood ng event dun. Ay, wow! Sige, sama tayo, love. Excited ako makapanood ng mga events dito sa probinsya eh. Sure, no problem. Wala man sa mood ay napapayag na rin si Juno sapagkat ayaw niya namang sirain ang sinusulit na bakasyon ng kanyang girlfriend. Matapos magkasundo ay nagpaalam na nga ang tatlo kay Ginoong Melvin at Ginang Eva. Kaagad silang nagtungo kung saan nakapark ang kotse at sumakay doon. Si Norvin na ang nag-offer na mag-drive dahil halata sa mukha ni Juno ang pagod dahil sa stress ng pag-iisip niya sa mga kababalaghang nangyayari kanina pa. Eksaktong pagbukas sa makina ng sasakyan, mula sa passenger seat ay wala sa wisyong napatanaw ang maskuladong binata sa hindi kalayuan. Nang matamaan ng liwanag ng kotse ang madilim na harapan ng nasabing parke, ay tumambad sa paningin nilang tatlo ang malawak na palayan. Nang mapatingin si Juno roon, ay kitang-kita sa gitna ng palayan ang babaeng pipe na nakangiting abot tenga habang ang tingin ay napakatalim. Dahil doon ay nangilabot na naman siya ng husto. Ang kilabot na yon ay mabilis na gumapang sa buo niyang pagkatao, kaya napahawak siya ng mahigpit sa kamay ng kanyang girlfriend na napatingin sa kanya. Nagtaka si Shaina nang makitang tila namumutla at takot na takot ang kanyang boyfriend habang nakatingin sa iniilawang palayan. Love, okay ka lang? Bago pa natapos ng dalaga ang sinasabi ay biglang namatay ang makina kaya muling dumilim ang paligid. Nang muling gumana ang makina at lumiwanag ang paligid, pagtingin ni Juno sa palayan ay wala na ron ang kinatatakutang babae. Muli siyang napahawak ng mahigpit sa kamay ng kanyang girlfriend. Love, sure kang ayos ka lang ah. Kung gusto mo, wag na tayong pumunta para makapagpahinga ka na lang. Okay lang love, tara na Norvin. Nang marinig yun ng morenong binata ay minaniobra na niya ang sasakyan at tinungo ang kabilang bayan kung saan sila nanonood ng nasabing event. Ilang minuto pagdating sa nasabing lugar ay kitang-kita ang saya sa mukha ni Shaina dahil kahit sa payak at simple lang ang pagdaraos sa maliit na bayan ay masaya naman ang mga tao. Nang makita naman ni Juno ang tuwa sa mukha ng kanyang girlfriend, kahit papano'y nabawasan ang pangambang nararamdaman niya. Nag-focus na lang siya sa pagpapasaya kay Shaina. Love, thank you so much ha. Pati sa'yo, Kuya Norvin. Nakakatuwa palang party-party rito sa probinsya. Buhay na buhay. Ang sasaya ng mga tao. Kaya gusto kong makita nyo to. Simple lang dito ang party pero buhay na buhay. Katulad ng sabi mo, Shaina. Nagtawa na ng dalawa habang si Juno ay pilit na nakitawa na lang din para hindi mahalatang hindi na talaga maganda ang kutob niya. Pagkatapos noon ay bumaba na sila ng sasakyan at nagpunta sa main plaza para panoorin ang kasiyahan ng mga taga roon. Habang nanonood ay kumuha na naman ng mga larawan at nag-video-video ang dalaga. Na-enjoy niya talaga ang party kahit napakasimple lang para sa iba ang nagaganap.
Si Juno habang nanonood ng pagtatanghal ay gumala-gala ng tingin hanggang mula sa hindi kalayuan sa likuran ng mga taong naghihiyawan. Sa tapat nilang tatlo ay muli niyang nakita ang babaeng mangkukulam. Sa pagkakataong to ay hindi na nakangiti ang babae, kaya mas lalo siyang nahintakutan. At pagkatapos noon ay isang boses ang kanyang narinig na dumampi at bumulong sa kanyang tenga na parang nagpalipad sa hangin. Hindi ka makakatakas! Paglingon niya sa babae ay naglalakad na to palayo kaya kaagad siyang nagtungo kung saan sila nagpark ng sasakyan. Hindi na napigilan ng maskuladong binata ang sarili at kahit pinamumugaran na ng takot ang kanyang dibdib ay lakas loob niya pa ring tinawag ang misteryosang babae. Parang awa mo na kung sino ka man. Tigilan mo na ako. Ano bang kailangan mo sa akin ha? Biglang umihip ang hangin at nang dumampito sa kanyang balat, ay napayakap siya sa sarili dahil sa kakaibang lamig na hatid nito. At maya-maya pa ay nakarinig na naman siya ng tila bulong ng dyablo, kaya nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa matinding takot. Hinding-hindi ka makakatakas! Sinundan niyo ng nakakakilabot na halakhak ng isang mangkukulam. Nagpatuloy ang halakhak ng mangkukulam na tila siya lang ang nakaririnig kaya naglibot-libot siya ng tingin hanggang sa makita niya sina Shaina at Norvin na tumatakbo palapit sa kanya kasabay ng ingay ng ulan na unti-unting lumalakas. Nang maunawaan niya na unti-unti nang bumubuhos ang ulan, ay dumiretso kaagad siya sa sasakyan nila at pumasok kasunod sina Shaina at Norvin. Kung kailan nag-e-enjoy na sa panonood, saka naman bumuhos tong ulan. Panira talaga. Gabi-gabi na lang simula nung nakaraang araw, panay na ang ulan ah. Papasok na talaga ang tag-ulan. Love, bakit nauna kang bumalik dito? Okay ka lang ba? Oo naman, ayos lang ako. May kukunin lang sana. Tol, umuwi na lang tayo tapos inumin natin yung tuba. Tumango na lang si Juno sapagkat wala pa rin siya sa sariling wisyo dahil sa walang kaalam-alam ang dalawa sa kung anong nangyayari sa kanya. Pag-uwi nilang tatlo ay nakahanda na ang alak na tuba. Nagpaalam na rin ang mag-asawang Mendiola na matutulog na sila kaya nagsimula na ang tatlo na mag-inuman. Plano sanang tumanggi ni Juno kaya lang ay hindi na niya nagawa dahil sa pagpipilit ni Norvin. Isa pa ay gusto ring matikman ni Shaina kung anong lasa ng tuba. 12:00 ng hating gabi pero hindi pa rin tapos ang inuman. Tila hindi pa rin kasi tinatamaan ng tuba si Juno sapagkat paulit-ulit na naglalaro sa utak niya ang mahiwagang babae. Sa hindi malamang kadahilanan ay bigla na lang niyang naisip ang sinabi kagabi ni Ginoong Melvin. Sabi ni Tatang Selo, yung albularyong nanggamot kay Isleto, malalaman daw na nakulam ang isang tao kung una, madalas binabangungot ang isang tao o kung sa pisikal naman, ipagdidikit mo ang parehong hinliliit at kapag magkapantay, ibig sabihin, normal lang yon pero kung hindi, kung may mas mataas alinman sa hinliliit, ibig sabihin, malaki ang tsansang nakulam ang isang tao. Kaya habang nakaharap sa kanyang girlfriend na nag-e-enjoy sa pakikipag-usap kay Norvin, ay bigla siyang napabulong sa sarili. Hindi kaya nakulam na ako? Kaagad niyang ipinagdikit ang mga hinliliit at nang makitang nakapantay ang mga to, ay nakahinga siya ng maluwag. Nang mapansin naman siya ni Norvin, ay kaagad itong lumapit at inabutan siya ng tagay na tuba. Pasado 1:00 na madaling araw, tapos na silang mag-inom. Sabay na umakyat ang mag-boyfriend sa kwarto at pagpasok pa lang nila, pagkalak ng pinto ay tila hayok na naman sila sa pagnanasa. Kapwa wala na silang saplot at nagsimula na sa kanilang kamunduhan nang makarinig si Juno ng boses. Boses ng naninindak na mangkukulam. Ito na ang oras! Eksaktong pagkasabi nun ay napatingin ang maskuladong binata sa kanyang girlfriend na biglang napahawak sa tiyan. Love, parang biglang sumakit ang tiyan ko. Love, ano nangyari? Wait lang, kukuha ko ng tubig. Baka naparami ang inom mo ng tuba. Sige, love. Pakibilis. Kasi yung sakit talaga ng tiyan ko eh. Parang kumukulong na ewan. Hindi na nagsalita si Juno.
Dali-dali itong lumabas ng kwarto at nagtungo sa kusina. Kumuha siya ng malaking mug at nilagyan to ng mainit na tubig, pero kalahating baso lang. Pagkatapos ay sinalinan niya rin ng warm water para maging maligamgam ang inumin. Nag-aatubili siyang bumalik sa kwarto, subalit nang nasa pintuan na, ay gano'n na lang ang gulat niya dahil puno na ng pulang butlig-butlig si Shaina. Dahil doon ay muntik niya pang mabitawan ang tasang hawak. Bigla rin tuloy nawala ang kanyang kalasingan sapagkat ang lalaki ng mga pulang butlig-butlig na parang may kung anong laman sa loob. Love, nasa na yung tubig? Painom, ang sakit pa rin ng tiyan ko eh. Ang kati-kati ng katawan ko. Hindi kaya na-allergy ka sa ininom natin? Hindi ko alam eh. Ang sakit talaga at saka sobrang kati. Kaagad niyang pinainom ng maligamgam na tubig ang dalaga, pero maya-maya lang ay bigla naman tong sumuka. Doon na lalong kinabahan si Juno sapagkat kasabay ng pagsuka ng kanyang girlfriend ay kitang-kita niya kung paanong ang mga mapupulang butlig nito ay unti-unting lumobo. Napansin niya ring parang may kung anong kumikislot-kislot mula sa loob nito, kaya napaatras siya at naisip ang isang bagay. Dahil doon ay kinuha niya ang kamay ng girlfriend at pinagdikit ang mga hinliliit nito. Ganun na lang ang pagkagimbal niya nang makitang hindi ito pantay. Tila ba nilukuban ng matinding takot si Juno kasabay ng paglingon niya sa bintana matapos may maramdamang kung ano ron. Dahan-dahan at takot na takot siyang lumapit doon. At pagsilip sa labas ay nakita na nga niya ang misteryosang babae na nakangiti habang hawak ang tungkod nito. Wala ka nang takas sa akin, babaeng mestisa! Doon na nga naunawaan ni Juno na hindi pala talaga siya ang target ng mangkukulam, kundi ang kanyang girlfriend. Nang ihampas nito ang tungkod sa lupa, ay bigla na lang nagsisigaw si Shaina at naglulupasay na parabang bulating binudbura ng asin. Pagkakita naman doon ni Juno, ay nag-alala siya para kay Shaina, kaya kaagad siyang lumabas ng kwarto at kinatok ang mag-asawang Mendiola. Taimel! Nay Eva! Tulong po, yung girlfriend ko kinukulam siya! Yung babaeng yun, sinusundan kami hanggang dito! Parang awa niyo na po, tulungan niyo si Shaina! Baka mapahamak siya! Kaagad sumunod sa itaas ang mag-asawang Mendiola. Si Norvi naman ay naalimpungatan pang sumunod na tila lutang pa dahil sa tama ng ininom na tuba. Pagdating sa kwarto, pagkakita nila kay Shaina, ay gano'n na lang ang gulat ng lahat matapos makita ang malalaking butlig na tila mapipisa na. Sigaw naman ang sigaw si Shaina habang hirap na hirap sa kanyang kalagayan. Ang sakit na tiyan ko! Ang kati rin ng buong katawan ko! Tulungan niyo ako! Mamamatay na ako sa sobrang sakit! Taimel! Nay Eva! Norvin! Tulungan niyo po kami, please! Nakulam ang girlfriend ko! Sinubukan ko ipagtapat yung mga hinliliit niya. Hindi po nagpantay kaya sigurado akong nakulam siya. Hindi siya nakulam, Juno. Nabarang ang girlfriend mo. Hindi na halos natapos ng Ginoo ang pagsasalita sapagkat pagduwal ni Shaina ay kitang-kita nilang lahat ang mga maliliit na insektong nagkikislutan na kasabay niyang naisuka. Mayroon pang ang lumabas sa ilong ng dalaga na tila malaking langaw at lumipad to palabas ng bintana. Dahil sa nakita ay halos maduwal din si Juno, pero mas nangibabaw ang takot at awa para sa kanyang girlfriend, lalo na nung makita niyang naiiyak na si Shaina. Love, ano nangyari? Bakit may halong insekto ang suka ko? Sa muling pagsuka ng mestisang dalaga, ay may mga insekto na namang naisama. At sa pagkakataong yon, ay sinlaki na to ng ordinaryong bubuyog. Tulungan niyo po ako! Please po, tulungan niyo si Shaina! Wala na nga kaagad silang sinayang na oras. Ibinalot nila sa makapal na kumot ang dalaga at isinakay sa kotse. Sa kalaliman ng hating gabi,
ay tinungo nila ang bahay at kinaroroonan ni Tatang Selo, ang kilalang manggagamot o albularyo sa kanilang lugar. Laking gulat nga nila sapagkat sa malayo pa lang ay nakita na nila ang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng bakuran nito na para bang merong hinihintay. Si Tatang Selo yun ah. Ihinto mo na anak sa tapat niya. Opo tay, ano pong ginagawa ni Tatang Selo at hating gabi na nakatayo pa siya sa tapat ng bahay niya? Sinong hinihintay niya? Natigilan na silang lahat sapagkat nagsisigaw na naman si Shaina dahil sa muling pagsakit ng kanyang tiyan. Niyakap lang siya ng mahigpit ng kanyang boyfriend at si Ginang Eva naman ay nagdadasal ng taimtim habang nakapatong ang kamay nito sa dalagang hirap na hirap. Pagbaba nila ng sasakyan ay lumapit kaagad ang matandang Ginoong albularyo. Kaya pala hindi ako makatulog. Sinasabi ko na nga ba't merong dadalhin sa akin ang tadhana ngayong hating gabi na to eh. Madali kayo, pumasok na kayo sa loob ng bakuran ko. Nang nasa loob na sila ng bakuran, ay saglit na napahinto si Juno at napatingin sa likuran sapagkat nakita niya sa gate ang babaeng mangkukulam na nagpapahirap sa kanyang girlfriend. Tila nang gagalaiti ang mangkukulam, kaya natakot din si Juno sa pag-aalalang baka matuluyan ang kanyang girlfriend dahil sa ginagawa nito. Huwag ka mag-alala, Utoy. Hindi na yan makakapasok sa bakuran ko. Pansamantalang magiging ligtas ang nobya mo. Halina tayo sa loob. Kahit papano ay nakahinga na ng maluwag ang maskuladong binata, pero hindi pa rin maalis sa puso at isip niya ang pag-aalala para kay Shaina na nagsimula na namang magsisigaw at maglupasay dahil sa sakit na nararamdaman. Pagkalapag sa kanya sa mesa, ay kaagad kumuha ng mga kagamitan si Tatang Selo upang malunasan ang lumalalang kalagayan ng dalaga. Mas lalo kasing lumaki ang mga mapupulang butlig nito na ilang minuto na lang ay maaari nang mapisa. Ano pong nangyari sa girlfriend ko? Nabarang siya pero palagay ko, hindi ordinaryong barang to. Sapagkat hanggang dito ang espiritu ng mababarang ay nakasunod sa inyo. Matagal na ba kayong sinusundan ng babaeng yon? Opo, maraming beses na. Kung ganon, may kailangan siya sa girlfriend mo at yun ang aalamin natin. May inilabas na isang maliit na bato ang matandang lalaki. Palapad to na naghahalo ang kulay ng pagka-violet at itim. Isa tong mutya na hindi ko po pwedeng bigkasin kung ano o kung saan ang galing. Ito kasi ang bilin sa akin ang nagbigay nito. Pero mabisa itong gamit para malaman kung ano ang pakay ng mangkukulam o mambabarang. Inilagay ng Ginoo ang nasabing mutya sa noo ni Shaina na biglang napaigtad at tumirik-tirik ang mata. Nang makita naman yun ni Juno ay lalo siyang nag-alala para sa buhay ng pinakamamahal niyang girlfriend. Ano pong nangyayari kay Shaina? Bakit po siya parang nangingisay at tumitirik ang mga mata? Natural lang ang ganyang reaksyon ng katawang nakulam o nabarang. Hinahalukay kasi ng mutya ang pagkatao niya hanggang sa nakuha niya ang dapat makuha. Hindi mo dapat kailangan mag-alala sa batong ito. Ang dapat mong alalahanin ay kapag pumutok na ang mga matatambok niyang bukol. Ano pong mangyayari sa kanya? Oo nga po, ano mangyayari sa girlfriend ko kapag napisayan? Minsan na akong nakakita ng nabarang na hindi nakaligtas o sa madaling salita ay namatay. Kapag pumutok o napisa ang mga butlig na yan, posibleng maraming dugo ang mawala kay Shaina. Kayang alisin ni Tatang Selo ang insekto sa loob ng katawan niya, pero ang dugong nawala ay hindi. Narinig mo naman ang mga sinabi niya, Utoy, kaya wala kang dapat aksayahin pagkakataon. Napalunok ng laway ang maskuladong binata dahil sa takot, pero pinilit niyang magpakatatag para sa kaligtasan ng pinakamamahal niyang girlfriend. Mahigpit niyang hinawakan ang kanang kamay nito habang naiiyak na dahil sa pagtuloy ng pagtirik at pangingisay ni Shaina. Ilang sandali pa, pagkatanggal ni Tatang Selo sa mutsyang nasa noo ng dalaga, ay tuluyan itong nawala ng malay tao. Huwag ka mag-alala, ligtas pa rin ang lagay ng nobya mo. Pagkatapos sabihin niyo ng matandang albularyo, ay hinawakan nito ng mahigpit ang mutya at saka pumikit. Doon nga ay sa isang nagsiksikan sa utak niya ang mga pangyayari
kung paano nagsimula sa pambabarang kay Shaina ang misteryosang babaeng Pipe. Ang gumawa nito sa kanya ay ang babaeng mahilig mambarang ng mga mestisang kababaihan. Ginagawa niya to hindi lang para kunin ang kanilang ganda, kundi para makapaghiganti na rin. Makapaghiganti? Wala namang ginawa sa kanyang girlfriend ko ah. Malamang naghihiganti siya dahil muntik ko na siyang masagasaan noon. Bakit pati si Shaina dinadamay niya? Ako na lang po sana ang ginawa niya ng masama. Ako na lang sana ang binarang niya para hindi na nahihirapan ang girlfriend ko. Yung nangyari na muntik na siyang masagasaan ay planado lahat. Gustong makapaghiganti ng mambabarang sa mga katulad ng nobya mong mestisa sapagkat ipinagpalit siya ng kanyang nobyo sa isang mestisahing babae. Hindi na nagawang makasagot pa ni Juno sapagkat biglang dumilat si Shaina at nahihirapang napahawak sa tiyan nitong nananakit na naman. Nang mapalingon silang lahat doon, ay kitang-kita nila kung paano tila merong mga kung anong kumikislot-kislot sa loob ng tiyan ng dalaga. Ganun na lang ang gulat nilang lahat lalo na si Juno at Norvin. May gumagalaw po sa tiyan niya. Naglupasay na naman ang dalaga na pagkalaon ay biglang sumuka. Ganun na lang ang pagkakatakot nila nang makita ang nangingitim nitong suka na may mga mamasa-masang insekto na nagkikislutan. Hindi na rin kaaya-aya ang amoy, kaya sabay-sabay silang napatakip ng ilong. Dahil doon ay wala nang sinayang na pagkakataon pa si Tatang Selo. Nagsagawa na kaagad siya ng paglilinis para matapos na ang paghihirap ni Shaina. Inilapag niya ulit ang mutya sa noo ng dalaga, dahilan para tumirik na naman ang mga mata nito na parang inaatake ng epilepsy. Hindi lang doon natapos ang kanyang ginagawa. Bumulong din siya ng mga salitang walang nakakaunawa sa mga kasama niya maliban sa kanya. Habang binibigkas na palakas ng palakas ang mga salita, ay mas lalong tumitindi ang kilabot na nararamdaman ng lahat. Napayakap pa sa sarili si Juno habang hindi maipinta ang kanyang mukha. Hindi na rin kasi alam ng maskuladong binata ang mararamdaman habang nahihirapan ang kanyang girlfriend. Pumikit na lang siya habang hawak-hawak ang kamay ni Shaina. Nagdasal siya ng taimtim sa Panginoon upang mabigyan ng pagkakataon ang kanyang girlfriend na mabuhay. Lord, ikaw na pong bahala. Sa'yo ko na po'y pinagkakatiwala ang lahat. Alam ko pong gagamitin mo si Tatang Selo para gumaling ang girlfriend ko. Natigilan ng lahat nang biglang malakas na nagsalita si Tatang Selo. Ikaw, mambabarang! Bibigyan kita ng pagkakataon! Lubayan mo ang babaeng to at matatakasan mo ang parusa ng mutyang hawak ko! Wala man silang nakikita pero dinig na dinig nila ang nanggagalaiting tinig ng mangkukulam mula sa kung saan-saang parte ng bahay. Kung ano-anong salita, mura at sumpa ang mga binibigkas nito, kaya nagalit na ng tuluyan ang matandang albularyo. Dahil sa nagmamatigas ka, wala kong pagpipilian kundi ang parusahan ka! Humangin ng malakas at nang dumampi ang mga to sa kanilang balat, ay nagkanya-kanya sila ng pagyakap sa sarili. Mas bumigat din ang presensya sa paligid, kaya mas lalong napadasal sa Panginoon si Juno, habang si Tatang Selo naman ay tinapos na ang lahat. Ophelia! Ang mambabarang na tumatarget sa mga mestisa! Ibinabalik ko sa iyo ang sumpa ng 10 ulit! Kung paano mo pinahirapan ang iyong mga biktima, ay higit pa riyan ang mararanasan mo pero hindi ka mataya na magiging sagot dahil kahit hiligin mo yon ay ipagkakait sa iyo. Nagbanggit pa ng mga salitang pang-orasyon ng matandang lalaki hanggang sa makita nila kung paanong nangisay-ngisay si Shaina habang unti-unting nawawala ang mga mapipisana nitong mga butlig sa katawan. Nang tuluyang maglaho ang mga yon, ay nakarinig sila ng malakas na boses ng isang babaeng galit na bigla na lang ding naglaho sa isang iglap. Pagkadilat ng mga mata ni Shaina ay naiiyak siyang niyakap ng boyfriend habang wala siyang ideya sa mga nangyayari. Anong nangyari, ha, love? Nasaan tayo? Nakaligtas sa barang ang mestisang dalaga
habang ang gumawa naman nito sa kanya ay dumanas ng matinding pagdurusa. At katulad ng sinabi ni Tatang Selo, kahit hiniling ni Ofelia ang kamatayan, ay hindi kaagad sa kanya ito ibibigay. 5 taon pa bago siya tuluyang mamatay. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At paki-comment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli! Sobrang excited si Juno